Hello po, paumanhin po sa ating konting technical difficulty. Nagbabalik po tayo sa ating baliktanaw ang 20 taon ng Maricar Gonzalez First Book Award. Ayun po ang ipagpatuloy natin yung naantalang pagkukwento na ito po muli si Jose Y. Dalisay, si Sir Butch. Okay, salamat Vlad at pag-uusapan ko yung award mismo, no? The Madrigal Gonzalez Best First Book Award is a unique award in this country. In the UK, the Guardian newspaper has been sponsoring a similar award since 1965, starting out with fiction and eventually encompassing all genres. And there are several such awards in the US and Canada. As a teacher and promoter of creative writing, I put more value on this kind of award than the usual literary prizes because it encourages the production of books beyond individual stories or poems and in both Filipino and English. Like I often remind my graduate students, it all comes down to books. If you think of yourself as someone seriously committed to writing, you'll inevitably have to think in terms of coming out with your first book and then your second one, the book with your name on the spine, as I like to tell them. A first book is the writer's announcement of his or her presence, and a great one often presages even more wonderful things. T.S. Eliot's first book was Proof Rock and Other Observations in 1917. Ian Fleming's was Casino Royale in 1953. In the early 70s, an alcoholic who was teaching high school English began his first novel only to toss it into the garbage. His wife retrieved it and urged him to get back to work. And that book became Carrie, and the author was Stephen King. And it was only in 1997, can you believe it, when an unknown writer named J.K. Rowling got her first book titled Harry Potter and the Philosopher's Stone, published by Bloomsbury, which turned out an edition of a measly 300 copies, any one of which is now worth at least 10,000 pounds to collectors. And that's about $1 million pesos to you and me. So the Madrigal Gonzalez is really an investment in the future of Philippine literature. And I have no doubt that today's winners, as little known as some of them may seem to be, will be among tomorrow's literary stars. And again, we'd like to thank our very generous friend and patron, attorney Ging Gonzalez Montinola, who is herself a writer of no mean talent, for her unfailing support and encouragement. And we look forward to the next 20 years. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Sir Butch, sa pagbabahagi. Tunay nga po na gaya na banggit, pagbubukas ang gawad na ito sa mga manunulat na, ayun nga po, bilang lahat naman tayo naging first-timer, malay ba natin kung saan tayo mapupunta sa hinaharap. Pero ang pagkilala na may nagbasa at may nakakita ng merits ng iyong unang libro, nagkataon na meron pang hindi birong cash prize, para sa ganitong klaseng pagkakataon ay very much welcome at very much appreciated push para sa mga nag-uumpisang manunulat. Ngayon po, may konti pa naman tayong panahon bago tayo magpatuloy dun sa mga nanalo. Pwede natin ipakita muli si Attorney Ging, si Ma'am Jing, Sir Jimmy at Sir Butch, para lang sa siguro mga konting bilin, konti pang kwento. Siguro po yung tanong natin para sa mga kasama, ngayon narinig po natin yung kwento ng bawat isa. Medyo na parang nagkaroon na rin ng preview. So yung ano po yung nakikita ninyong future o hinaharap ng gawad na ito para sa mga interesadong lumahok at para sa mga manunulat na gustong buuin ang kanilang unang libro. Siguro po kay Ma'am Jing po tayo magsimula diyan. Anything na naiisip, patterns, trends,
Actually, thank you, Vlad. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa future, ano? Hindi ko nga alam kung may future itong bayan na ito. Yes po. But I wanted to mention something which I forgot to say kanina. I think one development in the history of this award was when someone, I don't remember now if it was Neil or June Cruz Reyes, when they were chairs of the panel of judges, who decided that during the award giving ceremony, the finalists were going to be acknowledged also, which was a very good move, I think. Kasi now what happens is that even those who don't win the award, just the fact that they're finalists, they already feel like winners because the judges write a citation for each of the finalists. And the citations are very well written and very, it makes the finalists feel really good. So they all attend now. Di ba yung mga ibang contest, pag alam mong talo ka na, hindi ka na nagpupunta, di ba? Kaya yung National Book Awards, I remember when I was still competing, I would approach whoever I knew in the Board of Judges and say, nanalo ba ako? Kasi kung hindi ako nanalo, hindi na lang ako pupunta. Hindi naman ito Oscars, no? Pero yung Madrigal Gonzales, the decision on the part of those judges at that time was really good because now I've noticed that that's another way in which the award is different, distinct from the other awards in the country. I said it encourages not just the one who won, but all the others who were able to write a first book and which were considered for the award. Yun lang. Ay, salamat Ma'am Jing. Sir Butch, siguro yung tanong ko lang sa'yo, nag-judge ka na kasi nitong award na ito ng ilang cycles, ano? Hindi ko rin maalala. Hindi na maalala. Pero sige, sir, kayo po, parang sa mga magtatakang gumawa ng first book, anything na naalala nyo na siguro pwedeng tips or recollection, ano ba yung mga usually nakikilala doon sa mga best first book natin na winners? Well, ang isang magandang innovation dito sa Madrigal Gonzales ay ang aming pagtanggap ng self-published na trabaho. Ayan. At hindi yan ginagawa ng, I think, ng mga iba pang mga award-giving bodies. At nagpasya kami at some point na panahon na para kilalanin bilang lehitimong mga aklat ang dating tinatawag na vanity publishing, although ngayon talaga self-published na yan kasi nga nasa atin na yung teknolohiya para makapaglimbag ka ng sarili mong libro kahit sa bahay mo. Kaya mga print on demand, tinatanggap natin yan kasi nga malaki rin ang naging pag-usbong ng mga maliliit na imprenta. Mga minsan sa garahe mo na lang, pero nakapagbigay na tayo ng premyo para sa ganyang klaseng trabaho. And I think this development of recognizing self-published work as for all of its pitfalls. At hindi ko sinasabing walang shortcomings ng self-published work kasi nga hindi dumadaan sa proseso 'yan. Kaya pikit matang yan, bahala na, no? Pero kahit na ganon, may mga lumilitaw pa rin, may mga tumitingkad pa rin na magagandang trabaho at kinikilala natin yan. So siguro ang lesson yan para sa bagong manunulat ay of course maganda pa rin na dumaan ka doon sa mga kilalang imprenta. Kasi nga mabibigyan ka ng editing, mabibigyan ka ng payo, magiging malinis ang trabaho at hindi ka gagastos. Pero kung talagang naniniwala ka sa trabaho mo at nahihirapan kang maghanap ng tagapaglimbag nito, nandyan ang option na mag-self-publish ka at isubmit mo sa Madrigal Gonzales at kung talagang magaling ang trabaho mo ay maaaring manalo yan. Patas lang kayo ng pinublish halimbawa ng Handville o Ateneo o UP Press o UST Press. Yes po. At balita ko nga po ang judging pala nito ay madugo talaga kasi talagang kung pwede lang magboxing yung mga judge natin kasi nga parang fight to the death daw yung syempre yung merits ng kanilang mga binasang
libro. Nakwento lang po ng ating mga writers nung na naging judge eventually na talagang ilang meetings ang pinapalipas para mapag-usapan siya. Ngayon po siguro para kay Attorney Ging tong tanong na ito no, na nagsimula sa kina Ma'am Jing, Sir Butch at Sir Jimmy ang pagbuo ng proyekto hanggang ngayon kay Rolando Tolentino na ating current director. Siguro yung patterns, things na realize niyo along the way dito sa ating 20 years ng award. Napapunta nga dito tayo sa ating double awarding, pero parang kumbaga nagka-light bulb moment kayo along the way na ganito pala dapat o kaya maganda pala na buti ginawa namin to gaya ng sinabi nila Ma'am Jing na citations at iba pa. Sige po, Attorney Ging. So I guess the first thing I would like to do is clarify what Jing and I are attributing the idea of the award to each other. I think the truth is probably a combination, which means it sprung from a conversation that we had. I may have said that I wanted to do something to help writers, and especially beginning writers. But I think Jing really brought the idea down to earth because of her familiarity with young writers. She was a teacher, a writer herself. And so she was the one who actually said, there are several young writers who may need money for a laptop for a few weeks or a month to do nothing but write. And that's something that I really embraced, I guess, and said, that's a great idea. And so the award was born. But I think, at least in my mind, I don't know, in Jing's mind, it really went far, far beyond the original conception. I mean, it was really a seed that grew into a tree. And as Jing was saying, the variety of writers that have won is amazing. Both Jing and Butch talked about the effectivity of the award in terms of being for full works, for self-published works, and now, of course, with citations given to the finalists. So I'm deeply grateful, really, to UP. I think Jimmy was the director when the award started, and then followed by Jing and Butch. But I'm deeply grateful for the seriousness with which you take the award and for the, I guess, the love that you have put into it. It's beyond anything I had dreamed. It's 20 years this year. So really, thank you. And thank you to all the writers who have given their children to this award. Maraming salamat, Ging. Yes, go po, Sir. Si Sir Butch po, tapos si Ma'am Jing, yan, may mga papahabol. Yes po. Sige, go po, Sir Butch. May I also add, tangential to the Madrigal Gonzalez Award, that Attorney Montinola has also endowed the Institute of Creative Writing with the Gonzalo Gonzalez Reading Room, which is also a terrific resource for writers and students of writing. And I recall this, I think this was during my tenure when it was moved from a small room in the old faculty center, which burned down, and was rehoused in the new Cal building. And that has become a very serious repository for contemporary Philippine and Southeast Asian literature. And we have encouraged all Filipino writers to donate copies of their books to that library, which is not a lending library, but you can read the books there. Kaya magandang koleksyon ito ng kontemporaryong panitikang Pilipino at Southeast Asian din. And we also have to thank the Madrigal Gonzalez family for that incredible donation. Tama po yun. At ano nga po, Sir Butch, talagang hindi tumitigil yung donations ng books sa ating GGRR. So meron po tayong mga acronym na nabubuo. Ating GGRR naman po tayo, Gonzalo Gonzalez Reading Room.
mula kay MGB-FBA. Ayan, may GGRR din po tayo. Ma'am Jing, bukod po dun sa ating GGRR, ano pa po yung ating kwento sa... Actually, yan din sana ang babanggitin ko na nag-donate pa nga si Ging she endowed that room, no? And the wonderful thing is, that it was in another building. That was Ging's idea, no? That it be placed, in a bigger place and so on. So doon nalipat sa Arts and Letters. Buti na lang kasi nasunog nga yung faculty center. This became our haven, that was not spoiled. It was still there. And we had no office, remember guys, when the building was burned, we didn't only lose our individual offices, we lost the office of the Institute of Creative Writing. And therefore, all of us moved to the Gonzalo Gonzalez reading room. And to this day, that's still where we meet for our monthly meetings, except of course now during the pandemic. But so Ging, what your generosity has really gone a long way for us. Not just the new writers, but us old guys who were left homeless when FC burned down. So thank you for that. Thank you, Ging, sa ating GGRR na yan. Much appreciated. Yung ating pong, baka second to the last question kasi po yung last bibigay natin kay Ging Montinola, of course. Pero kay Sir Jimmy po, kung sakaling ipag-judge ka na, bilang hindi ka pa pala nakapag-judge, ano po ang iyong hahanapin sa isang best first book? Ayan. Para po handa na yung mga magsusumite. Sige po, Sir Jimmy, ano po kaya ang inyong criteria for judging, if ever, sa best first book? Of course, unmute button po muna tayo, Sir Jimmy. Yan. Unmute. Nakamute pa, Sir Jimmy. Unmute po. Yan, ang magic unmute button. Yan. Go po, Sir Jimmy. I always think of the literary work as work of language and work of imagination together. So language and imagination. If you think about it, to think well is to imagine well. And when you have a poem or a short story or a play, it is the way you work the language that will make the human experience, that is the short story, come alive. But you have to think well and imagine well. Yeah, and you have to have the words, the right words in the right order. And you are all alone. There's nobody who can help you. You are your own best critic. That's it. That's it. You are your own best critic. Yeah, you have to. As I said, it's not written in any language. It is wrought from a language. It is as though you are reinventing the language. Your purpose is to make that experience come alive, first of all, in your imagination, and then in your reader's imagination. And your only means are the words. You have no other means. That's it. Thank you, Sir Jimmy. At baka makatulong din siguro para sa mga lalahok na tingnan sino yung mga nagwagi sa nakaraang 19 cycles na po ng ating award. Muli po, maraming salamat po Sir Jimmy, Sir Butch, Ma'am Jing, at meron pa po itong kasunod siyempre doon sa mga nagwagi. Pero gusto ko pong bigyan ng pagkakataon muli na pagsaitain si Gisela Gonzalez Montinola. Baka may mga pahabol pa siyang saita. Ngayong tayo po ay nagdiriwang, nagbibigay ng patikim sa 20 taon ng Madrigal Gonzalez Best First Book Award. Sige po, sige, magbabahagi sa atin. Well, I would like to your answer to whether the award, what the future of the award is. I certainly hope it continues into the future. I hope that the previous winners, many of whom have become established writers or established in their various fields, regard themselves as mentors to the new generation. And I ask previous winners and future winners to remember to please, in whatever way they can, whether it's to spend a little bit of time with young writers, a little bit of time in the schools, to pay it forward in some way.
I guess that's. I'm glad that Gonzalo Gonzalez Reading Room became a sort of refuge after the faculty fire. I guess it just proves that one should really hedge one's bets and not build everything in one place. And I echo Butch's call to please submit your works if you are proud of them to the Gonzalo Gonzalez Reading Room. So again, thanks everyone. Maraming salamat, Gisela Gonzalez Montinola at ating mga nakaraang direktor, mga kasalukuyan pa rin kasama sa ICW. Habang gaya nga nasabi ni Ma'am Jing, hindi pa sigurado ang hinaharap, meron na po tayong mga nagawa sa nakaraan at magbabalik tanaw po tayo sa mga nakaraang nagwagi ng gawad na ito. So panoorin po natin ang video ng ating unang 5 nagwagi, pati po ang ating nagwagi sa 2019. Ito na po ang ating balik tanaw para sa mga nakaraang nagwagi ng Madrigal Gonzalez Best First Book Award. You can only ever win one Madrigal Gonzalez Best First Book Award in your life. And you'll only ever have one chance to win it. I remember getting a text back in 2001 from Jing pa, no? Confirming that I won the inaugural award for Life Before X and Other Stories. That was my first book. Of course, it felt amazing. I didn't even know that my book had been nominated for it. Of course, the award gave me a lot of spirit, no, a lot of guts to write more books, no, and it made me recognize the power of early encouragement, no, in a writer's career, no. In fact, I became greedy, no. I wanted to win the Best Second Book Award. Wala pa lang ganung award, no. At saka hindi naman talaga ako mananalo kahit may ganun. I admit, hindi talaga ako mananalo nun. So I'm proud to see how the award continues to help writers understand the importance of publishing a book, no, as a discrete accomplishment. Kasi maraming writers ngayon na, they stop short of writing a book, or they don't see the importance of a book, a discrete book, no. I think lalo na for Filipino writers, napaka-importante ng producing books and contributing books to our national shelf, no. Also, it gives writers the courage and confidence to keep writing. Siguro ito na yung isa sa mga, I don't believe in awards. This really gave me, after this actually, parang, no? Kasi parang nabibigyan ka talaga ng encouragement na sumulat pa, no? Na may sense pala. Lalo na for me, no? I write short fiction by choice, no? I'm a short fiction by choice. So ang tingin ko sa libro iba, no? I really look at the short story as a form in itself, no? But after I won this book for a collection of shorts, naisip ko, nga naman, may sense yung parang, kumbaga sa music, parang may sense yung concept album, di ba? The book, the collection of short stories as an album. And it makes sense also in terms of posterity, because I want people to remember books and to read books rather than just stories or individual items, no? Especially Filipinos. No? So, thank you. Pero naalala ko kung saan ko nagastos. Dad ko namatay siya 3 years before that award was given to me. So parang, alam ko kung saan yung gastos kasi binabayaran ko yung Meralco namin, binabayaran ko yung gas namin. And yung time na yun, meron akong 50,000 or whatever, I don't know the amount, di ba? Meron akong amount. So bumili ako ng desk, no, ng writing desk. Na hanggang ngayon nandiyan pa rin na nakatambak lang yung mga gamit doon kasi hindi naman talaga ako nagsusulat sa desk, no. Pero andun pa rin siya, maayos pa rin siya. So para siyang award mismo. Natanggap ko ang award noong 2002. Pero yung libro ko naman lumabas siguro 2001 yata yun. Hindi ko na matandaan eh. Yung paggasta ng pera, ay ang dali lang yung gastahin ng isang ina na may mga anak. Basta nagamit ko yun ng walang ano. Tapos, ang masasabi ko, yung award na yun, dahil hindi naman ako writer talaga, hindi ako likas na writer, ay parang masyado akong natuwa. Unang-una, yun ang una kong nasulat,
At nagulat na nga ako kung bakit na-publish. Tapos mananalo pa ako ng award na hindi ko naman sinasalihan. Talagang natuwa ako at siguro masasabi natin yun ang nagtulak sa akin para sumulat pa. May mga natutuhan din ako sa award na yun. Natutuhan ko na ang isang manunulat ay hindi kailangan laging nakatapak sa lupa ang kanyang mga paa. May nasulat nga akong tula tungkol doon. Sobrang tuwa ko. Kasi tatanggap ka ng mga papuri, kala mo ang galing-galing mo na. At siguro ang bigat na kritiko ng isang manunulat ay ang kanyang sarili. Pag sinabi mong magaling ka, iisipin mo magaling ka. At pag may nagsabing hindi ka magaling, malulungkot ka. Ang solusyon ko doon, talagang wala akong kopya ni isang libro na aking nasulat. Inihihiwalay ko ang sarili ko sa sinulat ko. Nang sa gayon, hindi ako masasaktan kung mapintasan. At hindi rin ako nakikialam ko ano sasabihin ng iba. Basta nagsulat lang ako. Ang isa ko pang masasabi sa mga manunulat, basta magsulat lang. Huwag mag-isip ng kung tatanggapin ba ng kritiko, tatanggapin ba ng mambabasa. Basta magsulat ka para sa iyong sarili. Kaya lang, parang ang pagkilala, di ba, yung award. Lalo na sa isang tulad ko na hindi naman manunulat, na hindi nag-aral kung paano sumulat. Ang totoo nga, nung pinabasa ko kay Edgardo Reyes, yung sinulat ko, ang sinabi niya agad, may structural defect yung nobela mo. Pero pinuri naman niya, sabi niya, ang mainam sa iyo, may style ka at meron kang kwento. Yun lang. Tapos, tinuruan niya na lang ako kung paano. Kasi nga iba yung sentence sa English, iba sa Tagalog. Iba daw yung structure ng ganon. Yun ang mga natutuhan ko. Ako, I guess yung as far as my novel and everything that happened after publication was kasi nung sinimulan ko yung nobela, siguro konting background lang kasi yung pamilya ko, yung parents ko, at saka yung kapatid ko, dalawa lang kami magkapatid. Lahat sila ang trabaho sa media. So my dad was a radio broadcaster, so was my mom. And then my sister also went into yung family business. So ako lang yung medyo nahiwalay after university. So pumasok ako sa isang government na intelligence agency na sa Camp Aguinaldo. And for the first 4 years talagang masaya ako kasi this was I was working under someone who was medyo reformist yung bent niya sa pagpapatakbo ng ahensya, pero como sa political culture natin, pag natapos ang isang eleksyon, merong pagbabago, tapos laging hindi na ipapagpatuloy kung ano man yung reforma o kung ano man yung maganda sanang ipagpatuloy. So I found myself in a situation na parang lahat ng trinabaho namin na sana makakatulong sa bansa, lahat yon tinapon. Tapos ang nangyari was a return to the culture na kumbaga parang counter-reformation. It was during that time na sinulat ko yung libro ko, nagsimula akong isulat yung libro, tapos doon ko binuhos lahat ng galit ba at saka frustration with yung nakikita ko na nangyayari doon sa ahensya, kasi parang
alam mo yung siguro yung pakiramdam na heto na merong the first 4 years you were working towards something much bigger than yourself, something that parang bilang a young adult na starting to make her way in the world, parang ito meron akong i-contribute sa bansa ko. But to have that snatched away from you, parang masakit. At saka aaminin ko hanggang ngayon, dala-dala ko yung galit na yon. So, doon ako nagsimula na magsulat, construct in a way ng, in some ways it's an ideal world na where merong this ideal of logic, this ideal of trying new things, being more progressive about the way you do things, the way you investigate crime. But at the same time, juxtaposed with that ideal of logic and reform, nandoon yung katotohanan na kinapapalooban ko at that time, which was ang daming kontra, daming ano. So to make a long story short, yun yung genesis ng libro. So nung natapos ko na, sabi ko wala namang magbabasa nito. So ayun. But nagkataon rin naman na yung isa kong kaibigan, sabi niya, bakit hindi ka mag-join ng workshop or magpadala ng kwento sa Palangka or any other ano. So ako parang suntok sa buwan, sige, so I tried it. Nagkataon naman na I was lucky enough na nanalo siya sa Palangka. But soon after that, I made the decision to move to Singapore to work at the newspaper here. So by the time na lumabas yung libro, talagang wala ako sa Manila. So parang cut off ako dun sa whatever critical reception there was for the novel. And kakaunti lang kaibigan ko sa mundong, the literary scene. So I would hear little things, oy, ganito, ganyan. So it was under that those circumstances na nabalitaan ko na, oy, teka, Ichi, nanalo ka ng ganito, ganyan. So sabi ko, okay, parang it was always any award or has always been a surprise to me because it's not something that I planned for, or it's not something that I really thought of myself as I mentioned earlier, parang hanggang ngayon turing ko sa sarili ko is nagsisimula pa lang ako. So nung nalaman ko, nagkataon naman na yung award ceremony for the Madrigal Gonzalez Book Award, nag-coincide siya with uuwi ako talaga to see my family. We made it a family affair because talagang there wasn't, I would not be who I am without my family. So my mom was there, my sister was there. And it was the first time kasi I don't think I was there either for the National Book Award ceremony. I wasn't in Manila. So lahat yon, yung nung umuwi ako for the Madrigal Gonzalez Award, that was the only time I actually saw the trophy for the National Book Award because so talagang in many ways cut off ako from all of that. So in a way it's been good because parang to have people respond to your work and respond really to
not just a story, because to me it's not just a story that I wrote. It's a part of my life. It's a part of ito yung sino ako at the time. And the fact to me na maraming nag-respond na in a positive way, parang nare-recognize nila na there's that part of your life that resonates with their own. Kasi parang ito yung experience din nila sa buhay nila na parang napaka mailap ng katarungan, napaka laging moving target siya. Saka parang kahit anong habol mo, laging merong balakid. I don't know if that's the correct word. There's always a barrier, a stumbling block to reaching that. So yun yung pakiramdam ko na parang hanggang ngayon bihira akong magsulat dahil sa totoo lang mabagal ako magsulat. Pangalawa, very intensive yung trabaho ko dito sa Singapore, and now I have a son to raise. So mabagal akong magsulat, pero hanggang ngayon parang all of this, you know, very very welcome and very, you know, humbling recognition is parang ang takeaway ko from all that was that it's good to stay angry. It's good to be angry. It's good to stay angry. And halos lahat ng sinusulat ko ay nanggagaling dun sa na parang bakit tayo ganito? Bakit hindi natin magawa na mapagbuti ang sistema, maayos ang sistema, buhay ng mga kapwa natin? Kasi parang I remember somewhere, I can't remember who it was, but I do remember what he said na parang if you're not angry every single day of your life at the world, parang you're not really living. And that's how I feel. Kaya I'm on hypertension meds. But I think that's malaking bahagi yon ng pagiging manunulat na Pilipino, kasi parang nakikita natin yung cycle of repression, cycle of na bumabalik. Parang akala natin lahat, na-settle na natin yan mga yan, that human rights is good, that freedom of the press is good. Settled na yan, at least on an intellectual level, or you know, on a pero hindi pala kasi pwede natin siyang i-negotiate, and yun ang mahirap na i-reconcile for me, na negotiable pala yan, yung mga bagay that we thought were fundamental good, ganon, parang hindi pala. And so parang it's bahagi ng siguro ng role ng manunulat is not necessarily to, you know, write pero yung to reflect back yung lipunan. Kasi naalala ko, I always go back to yung Nobel Prize lecture ni Harold Pinter. Si Pinter nung nanalo siya was, I think it was around the height of yung Iraq War. Tapos meron siyang sinulat na dun sa speech niya, na sabi niya parang ang responsibilidad natin bilang manunulat is to hold a mirror to our society, to our world, and behind that mirror is where the truth lies. So parang yun ang takeaway ko from
from winning the award and all the all that the novel has been through. Kasi there are many times na parang yung nobela has a life of its own that's apart from me. Yeah. Parang napaka-distant na ng panahon na yun. Pero ang naalala ko ng maigi ay naganap yun sa nasunog na FC. Tapos natatandaan ko rin na na-late ako kasi pinaghandaan ko yung speech. Tapos ang tagal-tagal bago ko nasulat kasi syempre tuwang-tuwa ako, gusto kong magpasalamat. Hindi ko nga akalain na matatapos ko yung nobela at all. Dahil yun ay naging bahagi ng isang MA thesis. Tapos nung matapos ko, maligaya na ako noon nung natapos ko, ano pa kaya yung manalo dun sa Madrigal. Natatandaan ko rin na binati ako ni Fidel Rillo. I think siya yung isa sa mga judge. At si Fanny Garcia, baka nagkakamali ako dun sa natatandaan ko. Alam mo naman ako, Vlad din, di ba? Parang medyo namimix ko yung mga bagay-bagay. So malaking ang push yun bilang isang manunulat. Lalo pa kung, nanay ko si Ellen Sicat, tatay ko si Rogelio Sicat, mga ganon. So nakatulong, oo. At hindi katulad din ng posisyon ng iba. Parang sa akin hindi lang ito validation kundi parang tinapik ako sa balikat na sinabi na magpatuloy at wag grabe rin kasi yung yung mga inner voices na dala ko bit-bit ko yun lagi na sa pagdikha at saka sa pag-iisip. Kaya yung tagumpay ng Madrigal ay nakatulong doon para medyo maging masaya. Ang pamagat ng nobelang iyon ay Makinilyang Altar. At nasulat ko yon, natapos ko para sa aking MA thesis. Year 2000 kung di ako nagkakamali at na-publish ito ng UP Press. At tulad ng nasabi ko kanina, malaking bagay ang pagkakapanalo ng Madrigal Gonzalez First Book Award dahil nakatulong ito sa paniniwala at sa pagpapatuloy ng mga ginagawa ko na rin ngayon. Ang natatandaan ko dun sa award na yon ay para bang pumasok ka na rin sa isang kwarto o sa isang silid, sa isang bulwagan na naging tuloy-tuloy na rin ang paglikha at pagkakilala sa mga tao at mga mambabasa. Nagpatuloy rin naman yung landas na yon sa pagsusulat dahil siguro nakatulong din na nasa academe ako at itinuturo ko rin ang panitikan at kapag nakakasalubong ako ng isang estudyante na sinabi na, "Man, nabasa ko yung sinulat niyo," may lugod yung pakiramdam. Kahit alam mo kasi hindi mo siya pinilit, hindi naging required ang reading ng Makinilyang Altar. At para sa akin yun yung mas validasyon na hindi ko siya kilala, walang pilitan, dinampot niya yung libro tapos sasabihin niya sa akin kung anong napansin niya doon sa pagkakasulat at mag-uusap kami. Nakatulong din doon sa production ng work na yon yung pag-attend ko ng isang script writing seminar na isinagawa ni Armando Lau, si Bing Lau. Nakatulong siya in terms of tinuro niya yung structure na maaring gamitin para dun sa pagsusulat ng nobela. Kakatwa kasi ang tinuturo niya ay cinematic styles pero dahil film major ako na hindi ko naman yung aking degree, nakukuha ko yung language na sinasabi ni Bing Lau at natatransform ko parang automatically dun sa sinusulat kong akda.
At sa ibinigay niyang mga tips tungkol sa structure, nagawa kong hindi linear yung pagkakakwento kasi ng Makinilang Altar. Tapos yung pagiging fragmented ng mga storya nila ay nakatulong dun sa paghahabi ng isang hindi naman totally coherent na work, pero may sarili siyang I guess sense kung bakit hiwa-hiwalay yung kanilang mga narratives. So siguro kahit jahi man sabihin, kontra ito doon sa sinabi ng nanay ko kanina, inaangkin ko ang identity ko bilang isang manunulat at wala na akong pake kung hindi maniwala ang ibang tao na nagsusulat nga ako. Kasi hindi naging madali ang pagpasok ko doon sa pagsusulat dahil there's always opposition everywhere. So nanggaling yung opposition na yon dun sa baka hindi sila maniwala or hindi nila basahin. At unti-unti kong nalabanan yon at nasalungat sa sarili kong paraan. Nakatulong ng malaki na ang mga magulang ko ay kapwa mahilig na magbasa. At yung pagbabasa na yon ay nakatulong in a sense na nadadampot mo yung mga influences at saka yung mga fault lines siguro na hindi mo na dapat puntahan sa iyong narratives. Although alam ko na I'm tethered to my timeline at may hangganan lang ang kaya kong masabi sa aking mga akda. At tanggap ko na marahil balang araw baka hindi naman maging relevant pa ang aking nobela para sa isang henerasyon. Pero habang nandito ako ngayon na taglay ang gusto kong sabihin at tingin kong kailangang masabi sa aking punto de vista lang, ay sapat na yon para sa akin. Tungkol naman dun sa binanggit mo na red tagging and such, we are swimming in a sea of toxicity and yung dagat na yon ng toxicity ay napakahirap kalabanin lalo na kung nag-iisip ka at saka gusto mong mapanatili ang katinoan sa iyong pag-iisip. Kung naghahanap tayo ng inspirasyon, ito alam to ni Vlad na lagi kong sinisingit sa mga workshop na isinasagawa ng ICW. Hindi lang inspirasyon ang kailangan natin sa panahon ngayon kundi mga tinig ng katinoan. Tinig na nagsasabing hindi pwede yan or hindi pwedeng lumusot yan or yung mga ganon. Kasi kung walang nagcha-champion nung ganong mga oppositional tendencies sa mundo natin, we're really doomed. And we're really, katapusan na natin kung wala tayong maririnig na pagsasalungat. I suppose, kaya rin ako maligaya dun sa Makinilang Altar ay, para sa akin, triumph din yon ng spirit na sa kabila ng the unhappiness and all the pitfalls that I've experienced growing up and becoming my own person, nakatulong yung pagsulat para sa pag-angkin ng isang tinig na alam ko akin ito at hindi ito angkin ng iba. At malaking bagay kasi na hindi ito alam, hindi nga siguro malay ang ibang mga tao that they have that power. And I'd like to think na natuklasan ko yung yung kapangyarihan na yon to own what you know and to own what you need to say. While the substantial cash prize was much appreciated, I no longer remember how I spent the money. Instead, I remember that because the prize for the first books in English was given every other year, and my novel had come out in a year for books in Filipino. There was a stretch of time between book launch and award ceremony when the flush of excitement had faded, and one had to return to Earth finally. The flurry of readings, talks, interviews, and recognition from other award-giving bodies have subsided, and I was back to the routine of my life,
having published another book, and already wondering what to do next. The news of the prize cast a warm glow over this kind of twilight period of my first book, affirming the realness of what I had accomplished and providing the novel one last moment of grace for posterity. Laurels are thrilling, heady things, and for a first-time author, they can propel one's reputation and career, as well as provide the confidence and courage to return to the blank page again. Ngayon, na-realize ko nga lang tama nung nabanggit ni Sarge, no? Oo nga, parang you can only win this award once, no? Para siyang yung may yung awards na may mga age limit na parang once you get past that, parang tapos na. So, tulad siguro ng iba kasi nga because of the timing of the award, nung natanggap ko yung award for The Quiet Ones, yung unang libro nung 2019, pero lumabas yung libro nung 2017. So more than 2 years na talaga yung lumipas no, mula nung lumabas yung libro. So tulad nung kay Vince Groyon, parang medyo medyo nakakalimutan ko na yung librong yun eh. Nasa kalagitnaan na din ako ng pagsusulat nung bagong proyekto. So yun din. So kasalukuyan ko rin pinag-iisipan yung librong sinusulat in relation to the first book, no. So kaya ayun, parang interesting yung sa akin yung reminder na actually nag-exist yung librong yon. Parang yung ganun ka basic, no. Tapos yung reminder na parang okay pa rin pala siya, no, kasi nung panahon na yun parang may mga bahagi ng libro na yun nga nire-rethink ko na mapa-forman or politics na yung may mga bahagi yung The Quiet Ones na hindi na ako masyadong masaya. So ang na-realize ko nung natanggap ko yung award 2 years later ay kasama yung librong yon sa aking pagpapatuloy bilang manunulat, no, na kahit for all its weaknesses, for all its faults, etc., no, parang kasama yon, no, parang record yon nung kung paano ako nag-iisip, nung paano ako nagsusulat ng mga panahong yon, no. Yung ikalawang point siguro dahil nga wala ako sa Pilipinas, nasa Australia ako nung natanggap ko yung award, so mag-isa ako nagsusulat doon. Paalala yung Madrigal Gonzales na ito yung komunidad ko, no. Ito nabahagi ako ng community na to ng mga writer, na ito yung mga kinakausap ko na manunulat, no, kahit na minsan ay imperfect or imperfect itong community na to at yung mga institutions na ginagalawan natin. So sa dalawang aspect na yon, gusto kong nagpapasalamat ako dun sa, liban pa obviously dun sa pera na hindi ko na maalala kung paano ko nagastos dahil natanggap ko umuwi ako nung January this year. So parang ito na yung panahon na parang papunta na tayo sa sa beginning of the end. Parang ito na yung bisperas ng lockdown, ng mga harsh na summer, etc. So medyo hazy na talaga yung mga pangyayari ng panahong to. So liban pa dun sa cash prize, mahalagang paalala nga yung award, especially yung dahil first book award siya, at dahil tulad ni Ma'am Luna, parang I've decided na magsusulat talaga ako, no. Gagawin kong career itong pagsusulat. So mahalagang paalala yung first book award na tama, or parang parang tama yung decision yon at isang inspirasyon para magpatuloy ganung journey na yan. Ayun lang. I think sabi nila parang yung groundedness sa yung parang parang yung pag-capture ng zeitgeist, no. Parang given yun for me, no, given yun na syempre kung talagang kung libro yun, parang dapat nandun yun, di ba? So parang sa akin, yes, given yun. Pero parang I think right now for the best first book, ang unique kasi dun sa best first book also is because it talks about, it's not just about books, but it's about writers and their careers. So in other words, parang ang nakaka-intrigue dyan is, sino yung writer na gusto ko pa siyang magsulat? Di ba? Hindi yung parang,
okay itong galing itong nasulat na to, di ba? Parang okay na to, di ba? Pero parang di ba, parang pag best first book in the context of the best first book, ang gusto ko mabasa yung writer na gusto ko pang basahin at basahin. That's number one. And of course, kung grounded siya, parang i-assume ko na lang na ang babasahin ko, gusto ko naman talaga ganun. Parang given na yun ang babasahin ko. Hindi ako magbabasa ng parang lutang na, di ba, parang lutang or DDS ang sumulat. Sorry. Balik lang ako. A writer to follow. No? As a writer, it's also an award among writers. It's among writers. So parang the writer who wins this award is also by default somebody other writers should follow. Naka first book ka na, nanalo ka na, di ba? Sundan mo na, di ba? So in other words, gusto ko rin makita na yung nababasa ko, especially in the context of a best first book by writer, in terms of craft, di ba? Tumatayo talaga siya sa ating history ng writing, no? So parang, pag nakita ko nga yung mga winners, di ba, na wala akong masasabi dito, talaga kailangan manalo to. No, pag binasa mo, talaga wala akong masasabi, no? Parang yung makilang altang, yung kay Luna, no? Hindi man ako masyadong nagbabasa ng Tagalog ng Filipino, di ba? Hindi ako sa script, syempre, nagbabasa ako, nasusulat ako ng script. Pero yung binasa ko yun, talaga kailangan manalo to. Merong craft, may level ng craft. And craft is something that's, ang daming libro na relevant. Dami, di ba, for me. Pero iba yung libro na may level of craft na sasabihin mo, gusto ko sundan to as a writer. At gusto ko sumulat pa siya para masundan siya ng marami. At sundan pa niya yung sinulat niya, di ba? Kasi sayang di ba? Sayang. So yun lang. So in that sense, tinatanggal ko yung sarili ko. Parang in that sense, parang yun ang gusto kong basahin, yung writer na ganito. Parang ang sarap tingnan ng isang writing tradition, no? Halimbawa, sa Great Britain, di ba? British writers, di ba? Martin Amis, yung mga writers na yun, di ba? Talagang wow, talagang whether or not, you know, they're still relevant or they are, talagang yung level of craft inangat nila. Sinabi niya, pinag-usapan mo nga si Pinter, it's part of that sort of, di ba? Cadre, and up to now, they still produce, di ba? They still stage Pinter's plays, one after the other, di ba? So nakita mo may career talaga, no? And I think that's important, na may career din ang literature ng isang bayan, di ba? Na may career. Hindi siya during times of revolution lang, di ba? Although, relevant siya lagi, no? Kailangan lumaban, kailangan mong, di ba? Kung kailangan natin pumatay, papatay tayo, di ba? Kailangan, di ba? Pero kung kailangan natin manahimik, kailangan natin mag-enjoy, enjoy tayo, di ba? But the level of writing and the level of, and the existence of a line in terms of craft, di ba? Iba yun. We can actually say with certainty na, alam mo ba yung ibang cultures are not as developed as some other cultures in terms of craft, in terms of writing craft, or in terms of just plain, diba, quality of literature. So I think yun yung important for me is, does it contribute to this sort of quality? Or meron ba siyang quality na, shit, gusto ko yun Gusto kong matuto sumulat ng ganito di ba? So, yun lang. Actually, excited ako na may manalo ng best first book na 60 years old na or 70. Talagang yun ang exciting, di ba? Kasi ibig sabihin, talagang, di ba? Siyempre, gusto ko rin may manalo na 17 years old, di ba? Or 16. Although magagalit ako doon ng konti. Kasi nanalo ko parang 30, 39 yata ako 30. So medyo may galit ng konti, pero tinatanggap ko. Pero no, seriously, gusto ko makita yun di ba? And may nagkakaroon ng tradition ng excellence ang writing ng isang bayan. Mahirap yun, especially kung tayo, 2 languages yung award natin, di ba? So English and Tagalog. Ang laki ng challenge, especially for English. Di ba? 2 yung challenge ng English, maging relevant, hindi ka lutang. Di ba? Hindi lutang yung pagsulat mo. Secondly, na tumaas yung level ng craft mo, di ba? Na yung level ng craft mo, ganun lang siya. Dapat pantay siya at least. Diba? Sa lahat ng English writing sa buong mundo. I don't know if you're there yet. Diba? Pero yun ang gusto kong basahin. Diba? Sa akin, parang sa violence na nangyayari, I mean, everyday normalized violence na nangyayari ngayon, no, na kinakaharap natin, parang
sa tingin ko, hindi ko alam kung extreme to, no? Pero parang it will take active dismissal para hindi maapektuhan nung violence o kasaysayang yun yung mga akda, no, na sinusulat ng mga manunulat. So ang feeling ko pinaka-basic para sa akin ay yung ganung historical consciousness, no, na yung alertness to history, na yung groundedness sa history. At syempre hindi naman siya, I mean, there are many ways to approach it, no? Pero at least yung sa tingin ko yung proyektong malinaw na iniluwal ng kasaysayan, no, na malinaw yung groundedness nga sa kasaysayan. At so yun siguro yung parang non-negotiable sa akin in terms of politics. Sa forum din, parang gusto ko sana yung may ginagawang bago, siguro to a certain extent. At again, maraming paraan para i-approach yun, no? Pero parang ang tingin ko kasi sa pagsusulat ay parang ongoing conversation, no? So kung nag-uusap-usap tayo at ito ay mahabang ongoing conversation, parang inaasahan ko na yung manunulat ay nagbabasa to begin with, no? At so alam niya kung ano yung mga nagawa na, alam niya kung ano yung mga madalas nang ginagawa, at so alam niya form-wise kung ano yung mga gasgas na or cliche na or yung ginagawa na mas mahusay ng ibang tao. So yun, saka kasi because of social media, internet, etc., information technology, parang madali na lang kasing maging malay sa mga bagay, no? Parang privilege na to be withdrawn to a certain extent. So yung alertness both in politics and in form dun sa ginagawa, at again, maraming paraan para i-approach yun. Pero yung newness siguro, no? Kahit yung kasaysayan kasi parang ang interesting nga kasi yung ginagawa ko ngayon halimbawa ay tungkol sa political killings nung panahon ni Arroyo. Tapos parang ang dami pa rin, parang nangyayari pa rin naman siya ngayon, no? So ang pinag-iisipan ko nga kung yung kasaysayan ay may tendency na paulit-ulit lang siya at parang pa-harsh lang siya ng pa-harsh. Parang ano yung paraan para kausapin nung ginagawa mo yung kasalukuyang panahon. Parang ganun yung sa tingin kong non-negotiable para sa akin. Katulad na sinabi ni Glenn ba siya? Hindi mo maiiwasan ngayon na hindi sumangkot. Dahil napakaligalig ng panahon. Parang ang isang manunulat ay hindi pwedeng hindi kikibo. Siguro hinahanap ko sa susunod na mga manunulat, ay isama nila ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Maring banggitin nila o i-romanticize nila kung gusto nila. Gawing fantasy, na parang fantasy na nga ito na hindi ka panipaniwala, pero nagaganap. Marami akong natututuhan sa Twitter Nakita ko ang gagaling talaga ng mga kabataan. Ang huhusay nila, ang gaganda ng ideas nila. At siguro kailangan lang ilipat nila sa written work. Gusto ko nga talagang hikayatin yung mga kabataan na magsulat tungkol sa pangyayari sa ating panahon. Siguro ang hinahanap ko is yung groundedness at saka yung rootedness in kung ano ba talaga ang Pilipino, ano ba talaga ang lipunan natin. Kasi parang sa nakikita ko ngayon, parang nawawala tayo sa sarili. Parang I think we're losing a sense of not just yung katinoan na nabanggit kanina ni Luna, pero yung nawawalan tayo ng kaluluwa na that I feel like you know, the fact na parang disposable ang mga buhay is to me as a Filipino parang alien to me.
And I feel like, on one hand, I feel like hindi ganito ang Pilipino, bakit tayo nagkakaganito? And on the other hand, there's a part of me that is cynical and thinks na parang, baka naman ganito nga tayo. Baka naman this has been there all along. So parang ang sa akin yung gusto ko sanang mabasa is to explore, is a book or a work that explores that explores kung sino tayo in the context of all of this atrocity that is happening around us. Kasi parang napakahalaga, not just as a form of entertainment for a reader or a form of expression for a writer, but it's also a matter of historical record. Kasi parang kung ano yung mga isinusulat natin ngayon, nagiging bahagi siya ng the record of our time. So parang para sa akin, kasi may nagtanong sa akin nung couple of weeks ago na parang Catholic who was interested in the novel and how it reflects my Catholic faith. Sabi ko sa kanya, parang ang hirap sumulat ngayon. Although marami kang isusulat, parang ang pakiramdam ko for myself is kailangan ko munang intindihin kung ano yung nangyayari. Kasi parang this is like yung situation na meron kang anak, mahal mo yung anak mo, akala mo kilala mo yung anak mo, tapos slowly nagbabago yung anak mo, and in a way hindi mo na siya makilala. So ako ngayon nasa proseso ako ng people have asking me when are you going to write the next book? Nagsusulat na ako ng next book pero nangyari ang 2016. So parang, and you've seen that gradual process over the last 4 years of the difficulty of recognizing your own people, honestly. And so yun yung siguro gusto kong isulat or gusto kong mabasa yung work na mag-explain nung phenomenon na yon, that we are changing in ways that are very troubling. Siyempre, agree naman ako dun sa lahat ng nasabi na. Pero may hahanapin ako siguro na pagpapaksa. Kasi invisible para sa akin yung kwento ng mga may disabilities. Nasabi ko to kasi may anak ako na may special needs. At although nandun naman ang representation sa young adult at iba pa, may basa ako na parang medyo ano tawag mo doon, nakangudngod masyado yung pagkaka-handle ng topic ng disability dun sa mga text na ito. So if anyone can write about that na not necessarily light pero may justice dun sa representation at saka dun, pero artful yung pagkakasulat, I would appreciate it very much. And mahalaga sa akin yung nangyayaring pagbabago sa klima kasi sinabi na yung mga political grounding. Dadagdagan ko lang na di pa tayo masyadong nangangampanya masyado dun sa nangyayaring pagbabaha, yung complicity ng mga tao dun sa pangyayari. So, hinaharap ko yun. May mga ruta, kumbaga, ang pagsusulat na parang paulit-ulit lang na dinadaanan ng mga writers. At kabilang doon yung, halimbawa, usapin sa lupa, mga ganyan. Kung Pilipino usapin sa lupa, inhustisya, karapatan, di ba, mga buzzwords na yan doon.
Pero yung dalawang nabanggit ko na tungkol sa visibility pa ng mga may mga learning difficulties at may mga special needs na mga tao, hinahanap ko yun. Hindi para kahabagan sila, pero para mas maging makatao ang pagtingin ng lipunan sa kanila. Yung sa climate naman, gustuhin man natin o hindi, papangit ng papangit ang kalagayan ng ating planeta in terms of yung itong weather, ito ang environment na naabutan natin. Nabatid ko ito nung nakapasyal ako ng Australia. Tapos nakita ko talaga yung mga tao doon, they love the outdoors. Tapos ini-encourage ng gobyerno ang pagliliwaliw, yung tumanga ka sa tapat ng puno at mag-isip ka lang ay napakalaking luxury para sa ating mga Pilipino na mas abala, halimbawa na kumita muna ng pera o gumawa muna ng mga domestic or whatever duties. So, kinainggitan ko yung ganong uri ng existence na dasal ko na sana maabutan ko man lang yan. Pero malabo siguro na maabutan ko yon at pipikit na lang ang aking mga mata at sira pa rin ang environment na meron tayo. Binanggit na yung craft at sumasang-ayon ako doon. Naalala ko ang akda ni Campilan, nakalimutan ko yung first name niya eh. Pero yung Dead Balagta na isubmit sa Madrigal at talagang very impressed ako dun sa kanyang nagawa on both levels na yung content ng sinasabi ng work ay grounded nga sa political reality natin. Pero the fact that she could address yung discrimination at saka yung parang nararamdaman ng mga LGBT at yung visual feast ng kanyang illustration sa akin malaking malaking bagay na ginulat niya ako dun sa kanyang akda. There are young writers na very much impressed ako sa kanilang mga craft. I was lucky enough to be included dun sa UST Writers Workshop. And there were a few poets na talagang sabi ko, aabangan ko ang mga akda nito kasi iba na yung level ng kanilang mga pagtula. One of them is Ralph Fonte na talagang masinsin ang kanyang wika. Tinatapatan niya ito ng talagang matalas na pananalinghaga. Siya ay isang physician tapos siguro nakatulong yung background niya bilang isang physician kasi may pagka-discursive pero hindi siya kumbaga bumabagsak o sumisemplang dun sa as far as the craft goes kasi natatandaan pa rin niya yung mga dapat na tuntunin ng isang mabuting tula. So may mga hindi kumukupas na mga standards pagdating dun sa pag-judge natin ng mga akda. Mabuti naman at naimbitahan ako ng Madrigal na makapag-judge din on one or two occasions. Tapos, yun nga, tulad na rin ng nasabi, kailangan ngang ipantay ang kalidad ng kanilang mga akda dun sa, hindi lang sa nakaraan, kundi sa yung kaya mong tignan ng mata sa mata yung mga tao pagka halimbawa tinanong ka kung bakit pinili mo yung akdang yun. Tapos sasabihin mo, mahusay eh. yung walang apologies yung tingin mo dun sa akda. Ano pa nga ba yung isang tanong mo, Vlad? Hindi ko na masyadong matandaan. Message na lang po sa organizers. Oo. Nagpapasalamat ako kay Attorney Montinola sa kanyang pagsuporta ng ganitong uri ng contest kasi napaka-bihira yung ganitong contest na of course nandiyan ang Palangka at may mga maliliit pang mga contest na nakapaligid pero ang validation at saka yung
rarity nga ng nakukuha mo dun sa Madrigal Gonzalez Prize ay talagang to be treasured, at sana hindi sila magsawa na suportahan itong project na ito for succeeding generations of Filipino writers. Salamat po. Gusto ko rin magpasalamat sa Madrigal Gonzalez Book Award. Nabanggit yung dalawang yung Dead Balagtas saka yung Uberman. So yun nga na-realize ko, oo nga, parang siguro sa mga award, kahit natali siya sa institutions, talagang bukas siya sa mga ganitong bagong forms, mga bagong tinatangka, no. So sana manatili yung ganung openness, no, sa mga bagong ginagawa ng mga manunulat. At yun nga, yung unique na position nitong award na ito na para sa precisely sa mga unang attempt, no, na maglabas ng libro. At yun nga, dahil maraming writer na dahil din sa material conditions nating lahat ay yun, nahihirapang to go beyond the first book, ay mahalagang push itong award na ito para to get over that first hurdle at to push you towards hopefully the next, and then the next, and then the next. Yun lang. Nagpapasalamat ako kay Attorney Montinola sa kanyang pagsuporta ng ganitong uri ng contest, kasi napaka-bihira yung ganitong contest na of course nandiyan ang Palangka at may mga maliliit pang mga contest na nakapaligid, pero ang validation at saka yung rarity nga ng nakukuha mo dun sa Madrigal Gonzalez Prize ay talagang to be treasured, at sana hindi sila magsawa na suportahan itong project na ito for succeeding generations of Filipino writers. Salamat po. I think uulitin ko lang yung nasabi na ipagpatuloy nila, kasi parang napakahalaga nung trabaho ng pagtuklas ng bagong boses, kasi it is in finding new voices that we add to our collective voice bilang bansa, our collective memory, and books, novels, whether in English or Filipino, they add to that collective memory, to that collective sense of who we are as a people, and where we're going. Kasi siguro nga magandang tingnan yung mula sa simula hanggang ngayon, yung nagbago ba yung mga paksa, nagbago ba yung mga styles and the things that our writers are concerned with. Kasi parang and like Luna, I really do want to see that novel that talks about climate, the impact of climate change in the country, kasi napakalaking problema na hindi pinagtutuunan maging ng gobyerno, maging ng industriya, dahil pinagkakakitaan. So parang siguro share ko lang yung experience dito sa Singapore. Bago pumutok yung problema ng pandemya, last year, I think nag-commit sila ng napakalaking halaga. Maliit na island nation ang Singapore. Nag-commit sila ng napakalaking halaga para kumbaga parang i-address yung issue ng climate change. And ang thinking nila is not just yung susunod na election, ang thinking nila is 50 years from now. Anong itsura ng bansa? Ano ang itsura ng environment and all that? So parang
hindi pa parang mataas sa consciousness ng mga planners, ng mga policy makers, and yun ang hindi ko nakikita sa atin. And parang siguro maganda kung ang mga manunulat natin yung to touch on that subject, because it's such an important subject, and it really is an existential problem. Na kung hindi natin pagtuunan, ang maganda kasi sa literature is it surfaces concerns and issues na yung in a way that I think na hindi na nagagawa ng balita or ng na magbasa ka sa dyaryo or magbasa ka online, makita mo sa TV. Meron siyang kakaibang paraan na that touches you and that makes certain things, that maybe opens a window in your mind. And yun ang mensahe ko dun sa mga organizers, is that it's important to the task of discovering new voices is so important to us. Nagpapasalamat nga ako sa Madrigal Gonzales. Ang award na ito ay isang pagkilala sa mga manunulat. Lalo na yung mga hindi naman talaga manunulat tulad ko na gustong sumulat. Ang totoo, naniniwala akong bawat isa sa atin ay may isang obra sa sarili na pwedeng isulat mo. Ang pinakamahalaga sa lahat yung wika eh. Kaya gusto ko yung ginagawa nila na meron sa Pilipino, meron sa Ingles. Dahil dapat sumulat ka sa wikang gamay mo. Pwede siyang Ingles kung gamay mong Ingles, pwedeng Pilipino kung yun ang gamay mo. Dahil dun mo lang mailalatag ang iyong kaluluwa eh. Pag sumulat ka sa wikang bihasa ka. Actually, wala akong masasabi. Ang message ko, tuloy nyo lang eh. I'm so thankful also for UP, of course, for continuing it. So ang galing nung partnership na yun, na dalawa, kasi maraming awards na pero nawala ng gasolina, alam mo yung gano'n. So parang ang galing na tuloy-tuloy pa rin siya. At saka yung 2 languages, di ba? Na nakafocus doon. I'm not saying it should not be given others. I'm just saying, mahirap nga yung 1 language, naging 2 language. Tsaka focus on the best first book. This kind of award with this kind of tight focus, di ba? And also very tight parang focus on the quality of the judging, di ba? I think angat na yung award na to, di ba? So ang galing ng pagka-position ng award and ang galing ng pagka-handle ng award. I just want to thank of course Madrigal Gonzales. The Madrigal Gonzales it's a foundation, right? And of course UP. No. Salamat din ako na binigyan niyo ako ng award. Maraming salamat sa lahat at muli magkita-kita tayo sa 2021 para sa mas malaking pagdiriwang ng Madrigal Gonzales Best First Book Award. Bukas naman po ang huling pagsasalo-salo natin online para sa Baliktanaw Pasasalamat Pagsulong Likhaan 2020. Magsama-sama po tayo bukas ng umaga 10 a.m. para sa pasasalamat at pagsulong, mga ganap at aklat ng likhaan, UP Institute of Creative Writing. Makakasama po natin ang special guest moderators na sina MC De La Cruz, Fee Palmos,
at Titin Villanueva. To be streamed on the Likhaan and Panitikan.ph Facebook pages. Join us as we celebrate old and new successes. Thank everyone who helped us along the way and take the first steps into a challenging but hopeful year ahead. See you and good night.